Matapos nga po mga idol na maikasa ang bakbakang Minnesota Timberwolves at Dallas Mavericks sa West Finals, marami nga po ang nagtatanong, sino naman nga ba sa kanila ang llamado? Sino naman ang dehado? Para nga po sa inyong kaalaman, dahil nga mas lamang ang Minnesota Timberwolves sa standings ng West sa nagdaang regular season kumpara sa Mavericks, sila ang hahawak ng home court advantage sa unang dalawang game na mangyayari sa May 23 at May 25. Sa madaling salita, llamado dito ang Timberwolves sa kanilang bakbakan. Isa pa, 3 beses rin naman ngang tinalo ng Wolves ang Dallas Mavericks sa kanilang 4 na paghaharap sa regular season. Yes mga idol, 1 beses lamang nanalo ang Mavericks sa Timberwolves. Naniniwala rin naman ang kanilang superstar na si Anthony Edwards na bagamat man ibang-iba ang Dallas ngayon sa playoffs, kakayanin pa rin naman nga nila itong talunin sa kanilang laro. Natalo rin naman nila ang defending champions na Denver Nuggets ng 4 na beses, kaya hindi malabo na matalo rin nila ang Dallas Mavericks na hindi rin naman ganon katangkaran o kalakihan ang kanilang lineup. Samantala, isa nga po mga idol sa mga naging rason ng pagkatalo ng Denver Nuggets laban sa Minnesota ay dahil sa kakulangan ng players na magi-step up. Sa katunayan, bukod nga kina Nikola Jokic at Jamal Murray, wala nang ibang player ang nagtala ng double digit sa kanilang laro. At masakit pa dyan, 5 points lamang ang nagawa ng kanilang bench. Mukhang napatunayan ngayon kung gaano talaga humina ng husto ang bench ng Denver Nuggets simula nang umalis sina Bruce Brown at Jeff Green. At dahil rin sa kanilang maagang pagkakalaglag, malinaw kailangan ng Denver Nuggets na gumawa ng ilang mga pagbabago, especially sa kanilang bench para mapalalim muli ito, at isa nga sa kanilang gagawin ay ang pagtanggal. At base nga sa pinakahuling inilabas na balita, meron nga po agad 2 role player ng Nuggets ang tapos na ang kontrata matapos silang malaglag. Sila nga ay sina Justin Holiday at DeAndre Jordan na pareho rin naman nga pong wala masyadong naiambag sa kanilang serye laban sa Minnesota. Kaya malaki ang posibilidad na hindi sila bigyan ng bagong kontrata. Sa kabilang banda naman, makalipas ang ilang araw na paghihintay, sa wakas nalaman na ng Boston Celtics na ang Indiana Pacers ang kanilang makakatapat sa Eastern Conference Finals na magsisimula sa May 22. Yes mga idol, gaganapin sa home court ng Celtics, meaning malaki ang tsansa na makuha agad nila ang kalamangan sa serye. Pero ayon nga po mga idol sa naging pahayag ng dating superstar na si Paul Pierce, hindi rin naman magtatagal ang seryeng ito. Tatapusin nga agad ito ng Boston Celtics. Kahit man hindi dito naglalaro o maglalaro ang sentro na si Kristaps Porzingis dahil sa injury sa kanyang binte, hindi rin naman nila siya kailangan para talunin ng Indiana. Napakalayo nga daw ng agwat ng lakas ng 2 kupunan na ito. Sa katunayan, nakaabot lang naman nga daw ang Indiana Pacers sa Eastern Conference since puro mga injury ang mga best players ng kanilang nakakalaban, kagaya ng Milwaukee Bucks na nawala si Giannis Antetokounmpo at ang New York Knicks na nawala ng napakaraming mga role player at key player dahil sa injury. Ibang-iba nga ang Boston ngayon sa 2 team na nakalaban ng Pacers, gayong magiging easy series lamang ang kanilang laro at eto, dediretso sila sa NBA Finals. So that's it mga idol, ang ating bagong video ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully nag-enjoy kayo ngayon.